Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos sa atin, na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo, mga kapatid. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo, Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumahaman at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag. Hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid, ay from the manger to the cross. No? From the manger to the cross. Pag-asa sa lahat. Ito ay matatagpuan sa libro ng Bagong Tipan, sa Roma 5, talatang 5 hanggang 6. Ito ang sinasabi. At ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masasama. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay muling lumalapit sa iyong harapan upang nagpapakumbaba sa iyong harapan upang humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang kami makasunod sa iyong kalooban, at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, hipuin, upang ang kanilang lakas ay manumbalik at magkaroon ng kalakasan, Panginoon. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Nagpapasalamat din ako, Panginoon, dahil nawala na ang sakit ng aking tiyan. Hindi na ako masyadong
nagkaroon ng problema, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na pinagkaloob mo sa akin. Salamat sa isang bagong araw na iyong ipinagkaloob mo. Salamat na muli mo akong ginising sa aking pagkakatulog, Panginoon. Kaya sa iyo ko binabalik ang papuri at pasasalamat sa dakilang Ama, dakilang Diyos, dakilang manliligtas na si Jesucristo. Panginoon Jesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan niyo po sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya sa daan, Panginoon. Dahil sa sobrang traffic, Panginoon, maaaring ang iyong kaaway ay pumasok sa bawat isa sa amin upang magkaroon ng kasalanan. Kaya, Lord, dalangin ko na ikaw ang siyang maghari sa bawat puso ng aming mga kapatid na ito na nagbabiyahe, lalong-lalo na kung sila ay nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan. Amin nang nilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy niyo po silang ingatan doon. Patuloy mo silang ilayo sa anumang kapahamakan, sa mga karamdaman, sa mga pagsubok sa buhay. Bago sila po iyong proteksyonan, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod ng maayos sa kanilang employer, Panginoon. Nagtiis po sila na mapalayo sa kanilang mga mahal sa buhay, lalong-lalo na isinelebrate namin ang iyong kaarawan, Panginoon, na wala ang aming mga mahal sa buhay dahil naroon sa ibang bansa. Lord, ingatan mo sila doon. Gayon din po, Panginoon, dalangin ko ang mga kapatid naming naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad na may makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng hanap buhay. Maraming salamat po, Diyos, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang kwento ng kaligtasan ay nagsisimula sa isang sabsaban at nagtatapos sa isang krus. Dalawang tagpo na tila magkasalungat, ngunit kapwa naghahayag ng iisang dakilang katotohanan. Ang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa pagitan ng sabsaban at ng krus ay naroon ang buong buhay ni Jesucristo. Isang buhay na inialay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating lahat, mga kapatid. Mula simula hanggang wakas, ang mensahe ay malinaw, may pag-asa para sa lahat. Sa sabsaban ay larawan ng kababaang loob ng Diyos. Ang hari ng langit ay hindi isinilang sa palasyo, kundi sa isang payak na silungan ng mga hayop. Dito pa lamang ay ipinapakita na ng Diyos ang uri ng pag-asang kaniyang ibinibigay. Isang pag-asang abot kamay ng karaniwang tao. Walang sino man ang napakataas upang hindi siya kailanganin. At walang sino man ang napakababa upang hindi niya lapitan. No? Sa sabsaban, mga kapatid, ipinanganak ang pag-asa para sa mahihirap, para sa mga tinuturing na walang halagasan ng mundo, at para sa mga pusong pagod na sa pakikibaka ng buhay. Ngunit ang sabsaban ay simula lamang, mga kapatid, di ba? Simula lamang. Ang sanggol na nakahiga roon ay lumaki, may malinaw na layunin. Sa kanyang mga salita at awa, ipinakita niya ang mukha ng Ama. Nagpagaling ng may sakit, tumanggap ng makasalanan, umiyak kasama ng mga nagluluksa,
at nagtuturo ng pag-ibig na handang magsakripisyo. Sa bawat hakbang niya, ang pag-asa ay hindi lamang ipinangaral, ito'y isinabuhay. Ipinakita niya na ang hangarin ng Diyos ay narito na sa awa, sa kapatawaran, at sa pagbabagong loob. Pagdating sa krus, mga kapatid, tila nagwakas ang lahat. Para sa mata ng mundo, ang krus ay simbolo ng pagkatalo, kahihiyan, at kamatayan. Ngunit sa mata ng mananampalataya, ang krus ang pinakadakilang patunay ng pag-asa. Doon dinala ni Kristo ang bigat, no? Doon dinala ni Kristo ang bigat ng kasalanan ng buong mundo. Ang sakit, ang hiya, at parusang dapat sanay atin ay kanyang pinasan. Ang krus ay nagsasabi na gaano man kabigat ang ating pagkakasala, mas mabigat ang pag-ibig ng Diyos. Mula sa sabsaban hanggang krus, iisa ang mensahe, mga kapatid. Ang Diyos ay para sa atin. Ang sabsaban ay nagsasabing lumapit ang Diyos sa atin. Ang krus ay nagsasabing ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Walang itinatangi, walang iniiwan. Ang pag-asang ito ay para sa lahat. Para sa nasaktan ng buhay, para sa naligaw ng landas, at para sa nawalan ng pananampalataya, at para sa mga patuloy na naghahanap ng kahulugan. Ang krus ay hindi ang wakas ng kwento, mga kapatid, kundi ito'y pintuan patungo sa bagong buhay. Dahil sa krus, may kapatawaran. Dahil sa krus, may pagkakasundo sa Diyos. Dahil sa krus, ang kamatayan ay hindi na ang huling salita. Ang pag-asang ipinanganak sa sabsaban ay tinatakan sa krus at pinagtibay sa muling pagkabuhay. Isang pag-asang buhay, matatag at walang hanggan. Sa ating sariling paglalakbay, mga kapatid ko kay Kristo, madalas tayong nasa pagitan ng sabsaban at krus, sa pagitan ng simula at sakripisyo, manang pangarap at pagsubok. Ngunit ang mensaheng ito, mga kapatid, ang nagbibigay lakas sa atin kung paano sinamahan ng Diyos ang kanyang anak mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan. Ganon din tayo. Ganon din niya tayo sinasamahan, mga kapatid, sa bawat yugto ng ating buhay. Ang ating paghihirap ay may saysay, at ang ating pananampalataya ay may patutunguhan. Sa huli, ang paanyaya ay malinaw. Tanggapin natin ang pag-asang ito. Yakapin natin ang Kristong ipinanganak sa sabsaban at nag-alay ng kanyang buhay sa krus. Sapagkat mula sa sabsaban hanggang sa krus at hanggang sa walang hanggan ay kanyang mensahe ay nanatili. May pag-asa para sa lahat. In this conversation, helpful so far. Ang Roma 5 hanggang 6, ay isang makapangyarihang paalala na ang tunay na pag-asa ay hindi hungkag na damdamin, kundi isang katiyakang nakaugat sa pag-ibig at gawa ng Diyos. Sa mundong maraming pangakong napapako,
at inaasahang nauwi sa pagkadismaya, ang salita ng Diyos ay matapang na nagsasabi ang pag-asa sa Kanya ay hindi kailanman nabibigo. Ang pag-asa ayon kay Apostol Pablo, mga kapatid, ay hindi hiwalay sa paghihirap. Sa mga naunang talata, binanggit niya na ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiis. No? Ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ay nagbubunga ng katibayan ng karakter. At ang karakter ay nagbubunga ng pag-asa. Kaya ang pag-asang tinutukoy dito, mga kapatid, ay hindi yaong madaling gumuho sa unang pagsubok. Ito'y hinubog sa apoy ng karanasan at pinatatag ng pananampalataya. At dahil ito'y mula sa Diyos, hindi ito nauuwi sa kahihiyan o pagkabigo. Bakit hindi nabibigo ang pag-asang ito, mga kapatid? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Hindi ito patak lamang, hindi bahagyang tikim, kundi isang pagbuhos sa gana, malalim at patuloy. Ang Espiritu Santo ang saksi at daluyan ng pag-ibig na ito. Siya ang nagbibigay katiyakan sa ating loob na tayo'y minamahal, tinatanggap at hindi pinabayaan. Kaya sa mga sandaling tayo mismo ay nagdududa sa ating halaga. Pagdating sa talata 6, mga kapatid, lalo pang tumitindi ang lalim ng mensahe. Noong tayo'y mahina pa, namatay si Kristo para sa mga masasama. Masasama, namatay si Kristo para sa mga masasama. Hindi siya namatay para sa mga righteous, no? Hindi. Ipinapakita nito na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakaayon sa ating lakas, kabutihan, o pagiging karapat-dapat. Sa katunayan, minahal niya tayo noong tayo'y mahina, noong tayo'y wasak, noong tayo'y makasalanan pa. Hindi niya hinihintay na tayo'y bumuti bago siya kumilos, mga kapatid. Hindi. Siya ang unang kumilos. Ang krus ang pinakamalinaw na patunay na ang pag-asa natin ay matibay sapagkat ito'y nakatayo sa sakripisyo ni Kristo. Mga kapatid, sa ating personal na buhay, maraming pagkakataong nararamdaman nating mahina tayo. Mahina tayo emosyonal, mahina tayo espiritual, o mahina tayo sa moral. May mga panahong tila wala tayong maipagmamalaki sa harap ng Diyos. Ngunit ang ayon sa Roma 5:5 hanggang 6, ay nagbibigay aliw. Sa mismong kahinahang iyon, mga kapatid, naroon ang pag-ibig ng Diyos. Hindi niya tayo tinatanggihan, bagkus doon mismo siya lalong lumalapit. Ang pag-asang inaalok ng talatang ito ay hindi panandali ang ginawa, mga kapatid. Hindi panandali ang ginawa, kundi isang pangmatagalang katiyakan. Katiyakang hindi tayo nag-iisa. Katiyakang ang ating mga sugat ay may saysay. Katiyakang ang krus ay hindi wakas, kundi simula ng bagong buhay. At dahil si Kristo ay namatay para sa atin noong tayo'y mahina pa, maaari tayong magtiwala na hindi niya tayo iiwan ngayon na tayo'y kanyang tinubos. At sa huli, mga kapatid, ang Roma 5,
talatang 5 hanggang 6 ay paanyaya. No? Paanyaya na yakapin ang pag-asang hindi nabibigo. Pag-asang nakaugat sa pag-ibig ng Diyos, pinagtitibay ng Espiritu Santo at tinatakan ng dugo ni Kristo. Sa ganitong pag-asa, kahit ang pagod na puso ay muling lalakas at ang sugatang kaluluwa ay makasusumpong ng tunay na kapahingahan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat sa mga salita ng pag-asa na iyong ibinigay sa amin. Salamat o Diyos dahil sa iyong anak na si Kristo, mula sa sabsaban hanggang sa krus, kami po ay nagkaroon ng pag-asa na kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na patuloy na nakikinig at isinagawa sa kanilang mga buhay. Ingatan mo sila, ilayo mo sila sa kapahamakan, at tanggalin mo po kung anumang mga sakit-sakit sa kanilang katawan, O Diyos. Bigyan mo sila ng kalakasan, pag-iingat sa kanilang mga buhay, kasama ng kanilang buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen.